Ngayong araw ng kalayaan, ibinida sa Kawit Cavite ang isang magarbong 3D light show na magpapakita sa mayaman na kultura ng ating bansa. Si Chief Justice Maria Lourdes Sereno naman ang nanguna sa selebrasyon sa Caloocan, kung saan matatagpuan ang bantayog ni Gat Andres Bonifacio. May report si Tina Panganiban-Perez. Sa sayaw ng mga makabayang kanta, binigyan buhay ng mga makasaysayang imaheng ito ang Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit Cavite, ang lugar kung saan idineklarang malaya na tayo mula sa mga mananakop. Ginasusan ito ng nasa 1 milyong piso ng Department of Tourism para lalong maengganyo ang publikong balikan ng mga kwento ng nakaraan. Ang aking expression dito is nakakakilabot. Kasi doon pa lang sa makikita mo at maririnig mong musika, parang mararamdaman mo na yung iyong pagka-Pilipino. Malaki ang pinaghirapan ng ating mga ninuno kung ano na tayo ngayon. Sa Caloocan naman, pinangunahan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang selebrasyon sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio. Ayon kay Sereno, malaya man ngayon ang ating bayan, hindi pa tapos ang himagsikan. Dapat ituon daw natin ang ating atensyon sa pagbuksa sa kahirapan at kamangmangan sa pamamagitan ng isang tapat na pamamahala. Dito ipinunto niyang dapat transparent ang pamahalaan, tulad ng ginawang paglalahad ng mga mahistrado ng kanilang statement of assets, liabilities, and net worth kamakailan. We have a positive duty, and I don't think it's just a passive one. Positive duty to demonstrate to our people, especially the judiciary, that we can be trusted. And I had been one for a more transparent life, actually. So I had been advocating that, and in 2012 the consensus was arrived at that we should actually release the SALENs. Sa Tagbilaran City naman sa Bohol, pagbibisikleta ang naging paraan para ipagdiwang ang araw ng kalayaan. Dinaanan nila ang ilang bahagi ng bayan ng Dawis at Panglao. Dala-dala ang mga maliliit na watawat na ito, panawagan ng mga siklista ang pagprotekta sa soberenya ng bansa at ang pagtatanggol sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. This could probably be the beginning of one of the major international crises that we would be into. And that's why I would like to put in our support for the government. Aabot naman sa 200 empleyado ng Misamis Oriental Capital ang nakilahok para mabuo ang UN flag na ito. Panawagan nila ang pagkakaisa at ang volunteerismo para sa ikauunlad ng bansa. Tina Panganiban-Perez, GMA News.